Hello guys! Magandang tanghali po sa inyo lahat po. Okay, yun lang. So, yan. Usapang muna tayo, accounting muna tayo guys. Yun lang. So, okay, di ba nag-live din ako dati doon sa nakaraan. Ito po yung pinagsagot natin. So, Hayati Services enter into the following transaction during the month of July 2025. Ito po ay kunwari lang po Okay. Oh. Sinagot ko na po yan. So, sinagot ko na po yan yung mga effects of accounting equation, journalizing, income statement, at yung pinakahuli ay yung unadjusted trial balance. Okay. Okay. So, kung gusto niyo screenshot niyo na yung nasa transaction kasi mabubura ko po na yung mamaya. So, baka mamaya, sasagutan natin yung kay Hayate, ipagpatuloy natin yung statement of the Hayate, yung ano niya, yung business niya. So, unahin na natin yung yung statement of changes in capital. Okay? Mamaya na natin pag-usapan yan. Tapos na, marami pang dadaanan yun eh. May financial position or financial position yun. Financial statement yung isa yun. Tapos may cash flow. Ang dami eh. Tapos nun, wait lang. May cash flow, may post-closing trial balance, tsaka yung post-closing journal. And kasi yun yung pinakahuli. Kasi nasa number 9 po siguro yan. Hindi ko po kasi ako pinag-aralan yung reversing entries. Hindi ko naman alam yan. Okay, yan yun. Screenshot nyo sasugatan natin yan. So, naituro ko na mo yun sa nakaraang live yan. Hindi ko naman tanda nung yun. So, baka siguro mga January. So, yan. Medyo mahirap lang siya sagutan kasi maraming transaction na kailangan sagutan. May date pa yan. Guys ito po ay kunwari lang galing to sa tinuturo namin niya sa school yan. Yung mismong professor yata nagbubuha yata ng mga transaction. Yan. Evento lang yan eh. Yan, ganun. Pero sa totoong buhay kasi, may nangyayari talaga sa transaction. Kailangan sagutan yan. Para malaman natin or nalugi or bumenta yung kanyang business niya. Okay. Sige, okay na tayo Ito na po yung transaction natin. So, pwede natin ilipat to. Lipatan na natin. Sa mga hindi nakakalam, ito po yung effects of accounting equation. Ma'am, ano yun? Para sigurado tayo. Diyan. Ayan. Kaso hindi rin yung makita yung date. Pasensya na kayo. Ayun na po yun, Yan. So, sinagot ko na po yung kanina yan. Diba? Ayun yun. Siguro yung mga ganyan. Okay, may naglano kasi ito. Yan. Sasagutan natin yung gano'n. Okay? Wala, ko na kasi, parang, ito po yung effects of accounting equation para sigurado tayo kung mabalas. Kung makikita mo nasa picture, nasa 5,200 po ang total asset yan. Tapos yung liabilities is, yung total liabilities is 2,000 plus yung capital natin is 3,200. Gets niya? Pag pinag-plus mo yan, liabilities plus capital is 520. So, halos balance naman siya. So, make sure talaga, kung tumama yung analyzation nyo, tatama talaga ang balance nyo. Akalain mo, makakaligtas ka, di porket balance ka, okay na. Pero may point talaga, magkaiba kayo na sagot, kahit balance na, sinabasa nyo mali, yung kaklase nyo mali, ako tama. So, ibig sabihin, yung kaklas ko, yun ang nagkakaproblema. Kasi bakit? Kasi,
hindi naman niya yung pagkakamali is hindi naman niya ina-analyze na mabuti yung transaction kung siya nagkakamali. Kaya malaking problema yan para sa mga ganito. Kaya mahirap talaga mag-aral ng accounting. Sobrang hirap talaga. Kaya ganun. Mahirap. Kaya mahirap na yung ganyan din eh. Okay? So, ano na tayo? Lipatan na, ayan, ito pa yung effects of accounting equation. So, lipatan na natin to. Sasagutan natin yung mga, ipapatuloy natin yung ano niya. Yan natin. Sa mga hindi nakakalaw, ituturo ko sa inyo kung paano talaga magturo ng journal entries. Journal entries yung nakamahirap dyan. Pero sa totoo lang kasi, mag-effects muna kayo para sigurado mabalance lang siya. So, teka lang. Palit muna tayo ng green screen. Yan. I want to. So, ito totoo yung talaga pumasok dito kay. Pinalitan ko yung pangalan kasi ito po ay eme lang. So, imbis na, honey, Hayate yung pinalitan ko para may katuwaan lang naman. So, yan lang. May katuwaan lang naman. Para hindi masyadong seryoso. Ayan, ito na po yung charts of account ni Hayate. Ayan, may nakalagay na po yan. Okay? Cosme, hello po si Mark. Hindi ko yung mababasa man nagko-comments kasi so maraming salamat sa panonood. Kahit na yung pinaggagawa ko, kaya ganun eh. Sa pang-accounting muna tayo guys, ayun na po yung charts of account ni Hayate. Yan na yan. Palitan natin yung screen dito. Kung mapapanood mo yung journal entries, may journal entries yan eh. Kaya ganun. Ayan, ito yung journal entries niya. Kaya ganon. Ayan, basahin nyo maigi yung journal entries niya. So, sinagot ko na po yan sa dati kong live. Hindi ko na yung uulit-ulitin kasi mauubusan na talaga ng tinta ng whiteboard. Kaya ganon. Mauubusan na. Ubus na talaga ang whiteboard. Kaya ganon. Diba? Ganun lang. Ay, may kasunod pa yan. Ito pa effects, kaya niligay ko niyang increase tsaka decrease. Pag increase, plus yon. Pag decrease, minus. Gets niya? Ito yan. Ibain na natin yung effects nito. May kasunod yan eh. Ayan. Ito yan, kasunod yan. Yan na yan. Yan. So, ito na po yung niya, yung kahuling-huli niya yung transaction natin. Nasa July 30 na. Ilan man transaction natin. So, ilan? Mga ilan na. Hindi ko mabilang. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11. Ayan. Ang dami. Ang dami sasagutan. Sir Tokwa, thank you po sa pag-send ng badge. Accounting loan po to, Sir Tokwa. Yeah, ganun. Ay, hindi ka rin related. Sige, yun lang. So, tignan natin mga natin. So, yung nakaraan kasi, ito yung unadjusted trial balance. Yung pinakahuling natin sinagutan natin kasi naubusan, parang palupad na kasi yung cellphone ko, kaya gano'n. Ayan. So, dito tayo tubigil doon sa unadjusted trial balance. Ang kasunod doon, so, dito muna tayo sa statements of changes in capital or honest equity. Okay. Ito na po yung statement of income. Okay na po yan. Naka-record na po yan. Yan. Tandaan niyo yung net profit ha. 5,700 lang po yan ha. Yun lang yun. Tsaka yung, yan. Okay na tayo dito kasi balance naman po. Tandaan niyo yung net profit ha. Ang net profit natin kay Hayate is 5,700. So, yung service revenue, ima-minus mo siya sa total ng expenses. Yung ginastos natin sa expense lang yon. Gets niya? O, sige, tayo. Mag-solve na tayo. Tandaan niyo yung mga net profit ha. Tatanggalin ko na yung background. Wala. Okay? Sagot pa tayo dito. Okay, lapit sa camera, Marian. Yan lang. Okay. Yan. May nagko-comment dito. Sino yung taga-BSA dito? Wala si Wala si Kial. Bumpsel. Ituruan ko sana yung mga basic kaya nawala. Wala na yata nag-comment. Maraming salamat sa nag-join na. Hindi ko lang maisa-isa kasi marami.
Pasensya na po kayo kasi napagod lang. Sakit na sa likod sa kakabalance. For today is all about you. Statement of changes in capital or earnest equity. Paano yun? Ganito. Dapat yung writing nyo ay nasa gitna. Pangalan na may-ari ng business, kung nga, Hayate. Hayate Service City. Yan, gets niya? Okay. Bakit yung sulat ko? Pero sa totoo lang, kapag nagre-record kayo sa column, nagdandaan yung sulat niyo kasi bawal ang madumihan, kaya gano'n. Bawal kasi mag-shortcut ng word. Bawal yon. Pero dito, sample lang naman, pwede ka mag-shortcut kapag tinamad ka. Pero sa totoong buhay ko talaga, kapag naglalagay ka sa columnar or sa worksheet, hindi ka pwede mag-shortcut yung mga word. Bawal yon. At pati yung amount, hindi rin pwede mag-shortcut yon. Dapat yung buong amount, hindi pwede magkulang, hindi pwede ang magsobra. Gets niya? Okay, dito tayo, Statement of changes. Pag changes sa Tagalog, pagbabago. Tignan natin kung ano mangyayari doon sa capital ni Hayate. Oh, honest equity na lang. Para mas formal. Oh, equity. Gets niya? Ma'am, paano? Maglagay kayo ng date. So, pwede naman in the big, sa huling-hulihan ni Hayate, December 31. Kunwari lang ang December 31, lang yan, ha? Huwag niyo saseryosin. Na. Pero, pwede kayo mag-serious kasi, yun lang. December 31. Na. Anong date? Pala na kayo. Mangula na lang kayo. Parang pang tignan eh. Dapat nasa gitna daw yung ano. Oh, yaman na. Ang hirap pa naman magsulat. Yan. Okay, paano? Paano yun, ma'am? Asa po yung Hayate's Capital? Di ba wala? Tignan natin doon sa mga transaction natin. Lipat tayo, Mary Ann. Obserbahan natin yung Hayate's Capital. Eh, wala naman tayo hindi naman siya nakapag-invest si Hayate. O, kung nakikita mo, so yung beginning capital ni Hayate is wala, so 0. O, tignan natin kung ay maniwala. So, punta tayo sa screen stream. O, di ba wala naman tayo nakakita ng investment? O, di ba wala? Wala, o. Kung titignan niya sa transaction, wala. Wala tayong capital. Ang meron lang tayo is Hayate's drawing. Yan lang meron tayo doon sa honest equity. Pero sa investment, wala. Kung titignan natin sa journal entries natin. O, di ba parang wala naman tayo nakita yung mga capital? O yung pag-investment, wala. Wala tayong investment dito. So, wala. So, double check natin maigi. So, wala. Adi wala. Wala tayong magagawa. Hindi lang. Yan. Natanggal na ata to. Yan, wala na. Wala na. Wala. Di ba, di natin nakikita yung honest capital natin. Wala. Wala tayong beginner's capital kay Hayate kasi baka hindi yata nag-invest eh. Adi wala. Boring, no? Paano ganito? So, Hayate's capital beginning. Di ba wala? Hindi siya nakapag-invest. So, 0. So, Hayate. Okay, Hayate. Parang pangit ang sulat eh. Hayate capital. Ganda mo sulat mo, Merian. Lakat sa camera, Merian, para mas makita. Yan. Hayate capital beginning. Beginning ko ah. Yan. Magkano? O, di ba wala? 0 yan. Lagay mo ng peso size dito. So, lagay mo ng peso size dito. 0 po yan. Kasi hindi naman siya nag-invest si Hayate. Pag nag-aano siya, kapag nag-aano siya ng negosyo. Okay? So, hindi siya nakapag-invest. So, 0 po talaga. So, yung ilalas natin, yung withdrawals ni Hayate. So, Hayate's drawing. Less po yan. So, ano to? Decreasing po siya. So, may deduct po yan. Mamaya O, magkano ang drawings ni Hayate?
nasa 2,500. So, 2,500. Okay, urong natin. O, mga viewers na manood po kayo ha. Sa mga BSA dyan, mga nung nag-aaral ng basic accounting, manood po kayo. Para alam nyo, okay? Anong gagawin? Simplify. Ano to? Math. Ang gagawin, gamitin yung calculator. Kasi sa accounting, pwede kang gumamit ng calculator. Kaya lang, basic lang. Basic calculator ang gagamitin nyo. Walang problema. Pero sa mathematics, bawal ang calculator. Kapag basic math, sa accounting, pwede mag-calculate. Pero basic lang. Basic calculator ang gagamitin. Scientific. Bawal yun eh. So, gagawin. So, magiging na siya, nagiging 2,500. Hindi pa tapos dyan. Kaso, ano mas malaki? Yung 2,500, yung 0. Siyempre, yung 2,500. So, ang magkakaroon is deduct po yan. May parenthesis. Ibig sabihin, deduct po yan pag may parenthesis. Kasi mas malaki yung 2,500 kaysa 0. So, magkakaroon lang siya ng parenthesis. O yung tinatawag na deduct. Deduct kasi minus po yan. Gets niya? Then, yung net profit. Yung net profit, ano naman net profit? Yung nakalagay na sa background kanina. Ang net profit ni Hayate, yung pinakita ko sa background kanina, is 5,700. Ganito. Then, simplify. Para makuha natin yung capital ending ni Hayate, simplify do, since nakadeduct yan, minus yan. So, ma'am, pag tinanong, saan po yung nakuha yung net profit ni Hayate? Bakita natin background natin. Background po tayo. Ayan, nakikita niya? Ito po yung net profit ni Hayate. So, statement of income po yan. For the month ended of July 31, 2025. Ito po ay kunwari lang ha, huwag niyo suseryosahin na. Ganun yan, oh. Kung makikita may net profit, ay ano po yun. So, service revenue minus expense, para makuha natin yung net profit natin. So, 5,700. Kung gusto niya panoorin yung mga previous na live streaming sa accounting, so pumunta kayo doon sa YouTube channel ko, MJF Accounting Video Tutorial. Okay? Yun lang. Tanggalin na natin yung background nito. Yan lang. Gets niya? Sa previous slide lang po yan, na sinagutan. Tinulong lang ako ni Japanese name. Kaya tinulungan niya ako. Mabalas. Kasi matrabaho kasi itong accounting na ito. Kaya ganun eh. Okay? Yan. Anong gagawin? Subtract lang po. So, gamitin niyo calculator. Walang problema. Wala naman, hindi naman mahipit. So, 2,500 deduct po plus 5,700. Or kaya pag binaliktad mo, 5,700 minus 2,500 pag tinype mo sa basic calculator. Singkastan, hello po. Accounting lang po to. Accounting. Ang sagot is 3,200. So, ito na lang po yung magiging ending capital ni Hayate. Kunwari lang po ito ha. So, Hayate capital ending. Ayan na po yan ha. Ending po yan. So, na ito mo yan. Gets niya? Okay. Tapos na. May natutunan. Bawas-bawas. Kaya nga changes eh. Pagbabago eh. Ano nangyari dun sa yung capital ni Hayate? Eh, since yung beginning capital is wala. Kasi hindi naman siya nag-invest. Nangyari dito, may net profit siya na kinikita niya. So, nasa 5,700. So, ayun eh, yung binawas niya ang kanyang drawing niya. So, may nagkaroon na siya ng capital eh. Hindi, meron po siyang investment. So, 3,200. Yun lang. Gets niya? May natutunan? Sige, screenshot niya. Mabubura natin yan. Okay, screenshot. 1 minute, 30 seconds ha. Para may sagot natin yan. Pwede kayong magtanong dito. May tanong po kayo dito. Pag hindi nyo na-gets, ulitin natin yan. Ang tawag dyan, changes in owner's equity. Statement ha.
kung titignan natin, kaya statement, kung titignan natin kung nalugi ba daw ang kanyang negosyo ni Hayate sa capital niya. Diba? Wala, malaminat po na. Meron pa tayong yung cash flow pa. Ang daming matrabaho. Ay, di ko po alam yan. Partnership, di ko... Ay, Kyle, hello po, Kyle. Partnership. Hindi ko pa pinag-aaralan yung partnership, Kyle. So, nandun po kami sa servicing. Alam mo yung adjust and entry, doon ako nahihirapan, doon ako naiiyak. Kaya ko yung maulit-muli. Partnership, di ko po alam ang partnership eh. Hindi ko pa pinagdaanan yan. Pero yung adjust and entry, matrabaho kasi yan. Kasi ma'am, ang dami pala eme-eme yan. Ang dami arte. Eh, gano'n. Kahit pag panoorin mo to, may natutunan. Alam mo to yung changes in honest equity. Pasensya ka na kasi sa susunod na live, pag-aralan natin yung adjusting entries. Madadagdagan natin yung transaction kung masasagutan natin yan, Kyle. Okay. O sumukitin ka po sa hindi po accounting lang po ang mga basic but lang po, Ella Kim. Ang discussion, basic accounting lang po, Ella Kim. Basic accounting po, yun lang. So, nandito po tayo sa statement of changes in owner's equity. Thank you po sa pag-send ng batch kay Ella at si Umusuki. Wala pa ako sa partnership ni Adjusted eh. Hindi ko pa pinag-aralan yan. Pero yung adjusted endless, adjusted trial balance, pinagdaanan ko yan. So, butas ng karayang pinagdadaanan ko doon. Halos talaga, naalala ko, yung worksheet namin, nakakalimang gusot na pinagtatapon namin sa basuran. Kaya gano'n. Okay na ba? Sige, screenshot niya. Okay na. Buburahin ko na to. Ayan. Ang sunod doon, ano pa nga pa? Financial statement. So, statement of the financial position. O balance sheet ang tinatawag doon, iisa lang yun. Financial position or balance sheet, iisa lang yun. Mamili kayo ng gusto nyo. Okay? Depende sa turo ng teacher nyo. Maraming tawag doon sa balance sheet. Minsan kasi financial position, financial performance. Depende sa libro. Okay? Ano? Hi Kyle. Thank you po sa pagtap-tap ng heart react. Alam na alam ni Kyle yan. So, teka, wait lang. Ang pinakamahirap dito yung cash flow kasi ang daming arte. Pag hiwalay mo pa, operating activities, investment, tsaka yung financial activities, ang daming arte. Halos pinagdaanan ko na yung cash flow eh, kasi ang daming arte, kaya ganun. Ano tayo? Sa financial position po tayo. Okay, Hayate ulit. Dapat yung business name nyo nasa gitna, okay? Hayate Sir Visiti. Statement. Paalala ko lang, ito po ay basic lang yung alam ko. Kaya pagpasensya mo. Kapag hindi ko alam, di ko alam. Lang. Statement of financial position. Pwede naman financial performance or balance sheet. Hindi yung pagmumura. Paano ba yung gusto nyo? Depende sa tinuturo nyo. Kung sinundan yung tinuturo sa prof nyo, yun ang po yun. Wala tayong magagawa doon. Okay? Financial position. Meron dalawang uri kasi ang pagsusulat ng financial position. Pwede report form at pwede po yung account form. Ang mas matindi dito po yan yung account form. Kasi dito yung asset, ay ipagpantay mo yung liabilities and capital. Dito sa asset, yung asset tsaka yung liabilities and capital, magkakapantay dito sa writing niya. Yan ang tinatawag na accounts form. Kapag report form, diretso na po yung pagsulat nun. In vertical. Gets niya? Okay, sa akin, reports form na lang para mas kita naman yung sulat. Okay? Ang pangit kasi tignan yung accounts form, parang hindi na kasi magkasya sa papel. Eh, ganun. As of December, kunwari lang nga, December 31. Ang pangat isulat ko. So, December 31, blanco. Kunwari lang naman ha.
Dati po nag-T account na po ako kayo. Sa dati kong nag-live streaming, matagal na po yan. So, pakita natin yung T account. Nag-T account na po ako ng matagal na. Kapapakita natin yung T account ni Kyle. Sa ba T account? Waiting lang po kay Kyle. Saan na ba yun? Ayan na po yung T account, ano? Kyle. Kung mas naiintindihan mo yung sulat mo, yun na po yun. Okay. So, pag magpapakita natin yung T account, yun na po yun. Ayan. So, pa yung T account ni Hayate. Assets, liabilities, plus honest equity. T account po yan, ha. Huwag na po yung general ledger, matrabaho yun. At na may susulatan. Ayan, gano'n. Mag-T account ka na para stipid yung space. Yan lang. Ito yan. Kaso parang may kulang yung T account eh. Ito lang. Parang may kulang. Wala. Hindi ko makita. Matagal na kasi ako nag-T account eh. Waiting lang po tayo. Ayan na nga, may T account. Ayan na po yan, okay. Oh. Yan. Kita mo na? Ay, sana maitindihan mo yung sulat ko kasi pangat kasi yung sulat ko, kaya ganun eh. Nangangalay kasi sa kamay. Kaya ganyan. Ano po yung nakarang ano yan, live streaming niya matagal na kasi almost January ata yun. Bago ako nag-suspended ng 1 week. Kaya wala. Hila. Sige, observe mo na natin mabuti yan. T-account po yan guys ha. Nagkakabukod lang yung asset, ng T-account ng asset, liabilities, tsaka yung honest equity, or yung capital. Okay? Ayan tayo. Tatanggalin ko na yung background Kyle. Nag-T-account na ako. Okay na to. Yeah, okay na ba? Nakikita niya? Lots hello po. Hindi kasi ako makapagpindot kasi maraming ginagawa. Okay, game na. Tatanggalin natin yung background. Ayan na tayo. Palipat-lipat na lang yung mga effects nito. O, game na. So, paano? Financial position, financial performance, or balance sheet. Kahit paano kayo nung gusto nyo mga tawag nila. Depende sa naturo nyo. Paano? Ganito. Pero, kapag kumpleto ang asset nila, magkakabukod kasi ang current asset, non-current asset, current liability, non-current liability, tapos yung capital. Bukod na bukod yon. Pero sa akin, kapag kukunti yung transaction, pwede yung pagsamahin yung mga asset, liabilities, tsaka capital. Walang problema daw. Pero kapag marami ang transaction, magbubukod-bukod mo. Hiwalay-hiwalay po yung current asset, non-current asset, yun yun. Diba? So, dito muna tayo. Since asset po sa current asset kasi ang cash, office supplies, tsaka yung accounts receivable. Wala mo naman tayo nakalista yung non-current asset dito sa transactions. Ito pa may kopya ko dito para hindi na ako nahirapan. Okay, asset natin. Ano yun? Cash. Cash. Office supplies. Office supplies. And accounts receivable. Kasi ang accounts receivable, asset po siya. Hindi po yung accounts payable. Ang accounts payable, liability, current liability kasi ang accounts payable. Okay. Paano? So, kailangan natin malaman yung ano niyan, yung total ni cash, office supplies at accounts receivable. Since yung cash mo, nag-deduct siya, mamamakikita mo sa T-account, alam ni Kyle yan. So, ang total nun sa BBD, nandito tayo sa dulo, is nasa deduct 1,100 pesos. Deduct ka kasi may parenthesis. Gets niya? Tapos yung office supplies, ano ba yung office supplies? Yung total ng office supplies natin, hindi supplier yan, supplies yan, is 3,600. Okay? Kapag nag-record kayo, dapat hindi pwede pagkulang yung mga digit. Hindi pwede sobra, hindi pwede kulang. Kung ano yung nakalagay, yun na po yung kopya niya. Okay? Tapos yung accounts receivable, total niya is 2,700. Then,
itotal niya, calculator guys. Basic calculator na pag-deduct po yan, may parenthesis, minus po yan. Plus mo na to, tapos minus. Ilang. Kung babalik ta rin yung mga calculator, yun na yun. Sige, sino sinasabi ko dito? Plus mo to, tapos pag nakita mo yung deduct, minus po yan. So, i-plus mo na to, tapos yung sagot niya, i-minus mo siya sa 1,100. So, anong sagot dito, guys? Sige, recitation po tayo. Finances position po tayo, guys, ha? Hi! Wala pa sumagot? Ay, yung mga nag-join dyan, sino ba yung mga accounting dito? Sino yung estudyante ng ABM? Or yung mga kumukuha sana ng basic accounting? Kahit anong course meron yan, hindi yan pwede mawala. Wala ba? Wala ba sumagot? Ano sagot dito, guys? Add lang naman tapos minus. Ilang. Calculator, please. Wala pa. Wala nga yata akong kausap. Wala rin. Nanonood lang kayo. Wala rin nangyari. Tignan natin mga viewers natin, ha. Nasa 280. Wala ba? O, sino yung recitation dito? Sino yung mga BSA per share? Alam ng BSA per share. BSBA. Alam yung mga basic. Mga per share pa lang to, ha. Wala ba? Wala ba sa inyo nagtatype? O, plus to, tapos yung total. Total nito, ima-minus mo dito. Ilan. Napakadali. Wala! Hindi sila related. Ano sagot na ito, guys? Kasi magbibilang ako ng 30 seconds. Okay na, wala na yata sumagot. O, paano? So, 3,600 plus 2,700. Basic math lang po ito. Pwede ka mag-calculator kapag tinamad ka. So, 6,300 minus 1,100. Eh di, ang sagot will be di 5,200. Basic math lang naman eh. So, ganun lang. Isipin niya, tanggalin yung zero kapag tinamad ka. Tanggalin yung dalawang zero para kapag nagmamadali ka. Balikan niya yung dalawang zero tapos minus. Minus 1, 1. Ganun lang. Basic math lang kasi ang counting. Diba? Ganun lang. Napakadali, diba? So, ito na yung magiging total asset natin. Kailangan may balance mo yung capital, yung liabilities and capital. Dapat balance po siya. Pag hindi, yan ang malaking problema. Yun yung pagkakamali, dapat may tama nyo. Bila, analyzing is key. Kaya mahalaga talaga ang analytical thinking. Gets niya? So, yan. Mamaya ka na mag-double rule, Mary Ann. Okay, sunod doon yung liabilities and capital. So, liabilities and capital. Wala kasi taga-BSA dito eh. Ma'am, ano yun? So, liabilities natin is yung accounts payable. Magkano? Pantay pa rin dito Nakalistang lang naman. Kung gusto niyang nagdudulong-giling kayo sa amount, pwede kayo maglagay ng ganito. Like this. Sa akin, hindi na kasi gets ko naman yan eh. Pwede namang tuldok-tuldok, pwede namang guhit. Nandito ka sa pag-aalay ng amount. January 31, 2025. Si Andong. Bakit naman January 31, 2025? Finances position po to. Okay. Bakit po Andong? Paka-explain lang po Andong. Accounting yata si Andong January 31. Sige, baguhin natin. Baka siguro, CPA yata siguro to. Paki-explain bakit po January 31, 2025 as of December 31. Kasi siya yata, nagsumpisa sa July. January 31.
Sige, baguhin natin para magkakamali. So, January 2025 lang na. Sineseryoso natin yung ganun. Sige, try natin. Pagkamali, buburahin na natin yan. So, January daw, January 31, 2025. Kunwari lang to ha. Huwag niya saseryosoy na. Ito po ay kunwari lang. Okay? Okay, so accounts payable, ang accounts payable natin is 2,000. So, 2,000 ang accounts payable. Tapos nun, peso sign. Kasi nasa Pilipinas tayo, kailangan may peso sign. Hindi naman pwede dollar yan. Wala tayo sa Amerika. Sa currency natin ng sa Pilipinas, pesos ang kalamitin natin. Philippine pesos. Okay. So, capital natin, ang yung capital? Capital is Hayate, ends capital. Yun ang kukunin natin. Para makapag-financial position tayo. Hayate's capital ending. Magkano ending niya? Yung sinost ko kanina sa changes is owner equity or capital is 3,200. Gets niya? Okay, total ito ng naiibig sa capital. Add lang naman. O, sige, sino magtutos nito? Just basic lang mo nito. 2,000 plus 3,200. Napakadali. Accounting lang po to. Kala nila kasi, basic math kasi ang accounting, yun lang pala, kailangan talaga ng analytical thinking, kaya akala mo lang yung madali. Wala pa sasagot dyan? Sige, 30 seconds, pakisagot na lang to. 2,000 plus 3,200. Para malaman kung magkakapara sila ng asset tsaka yung liabilities and capital pag balance nito. Balance ng total kailangan magkapareho. Wala, puro views lang. Napakadali lang naman. Sino magsasagot dito, guys? Add lang naman. Wala. 30 seconds lang to. Sana may natutunan siya ng reviews. Baka naman ng reviews pala. Wala na ba? Wala na yata nagsumagot. Wala si Hayate, hindi siya nakapag-online. Makikita si Hayate, magugulat lang siya. Wala pa sumagot. Okay, accounting lang po tayo, hindi pa yung mathematics Wala na ba? So, ako nasasagot. So, 2,000 plus 3,200, napakadali. Is, eto, good news, balance na siya. Kaya gano'n. So, 5,200. So, balance na siya. So, yun lang. So, okay na. Yay, nabalance ko na. 5,200 na po yung mga total niya, asset tsaka yung capital tsaka liability. Liabilities and capital. So, balance po siya. Sige, paki-screenshot nyo, kunin nyo. So, tapos na po tayo sa financial position, Ito na po yan. So, sunod doon, meron na tayo sa changes in illness equity tsaka financial position. So, ang sunod doon is cash flow. Ang pinaka-mayroong cash flow kasi ang dami arte, paghihiwalay-hiwalay pa. Ang dami hiwalay. Yun lang. Adjusting entries ba? Matuturo ko sa inyo. Masailan kasi yung niya, sagot niya sa adjusting entry. Titignan ko muna kung kaya. Bago hindi, mag-live na lang ako pagtapos nito. Okay? Sige, screenshot yung gusto niya. 1 minute mag-screenshot na. Financial position po na, balance na po yan. As of January 31, sabi daw ni Andong. Sabi lang daw Kaya gano'n. Wala naman tayo live recitation po tayo, live summary. Wala naman tayo nagpag-recite Grabe ka naman. Yun lang. Basic lang po yung alam ko Kaya hindi ako masyadong expert pagdating sa akin. Alam ko pero hindi masyadong expert.
hindi pa ako masyadong expert. Hindi ko pa pinagdaanan yung taxation, hindi ko pa pinagdaanan yung auditing, hindi ko pa pinagdaanan yung gano'n. Ayun talaga. Okay. Okay, di na to tayo sa cash flow. Ba yan? Dami na. Pero wala kasi akong adjusting interest tsaka adjusting trial balance. Kasi hindi naman yung dumating si Hayati ng panibagong transaction. In the December 31 lang pag talaga yan. Wala dumating. So, diretso ano to? So, diretso po hanggang post closing trial balance na to. Eh, wala pa akong reversing kasi hindi ko alam reversing eh. Hindi ko pa pinag-aralan yun. Kaya ganito. Okay na ba? Nakapag-screenshot na? Okay, burahin ko na to ah. Wala na yata mga views. So, dito muna tayo sa cash flow. Mama na po yung cash flow. Huwag kayong mag-alala, i-discuss natin yung cash flow. Okay, statements of the cash flow. Guys, ang pinakamahirap dito yung cash flow. Kasi dumudugo talaga ilong ko dito. Kasi ang dami paghihiwalay. Wait lang ha. Okay, Hayate Servicity. Ganun pa rin. Statement of cash flow. Yan. Lahat kayo ah. Tapos, ang date niya is July 2025. Kunwari lang ah, kunwari lang. Kung ano yung nagsisimula, ayun yung lalagyan niya sa date niya. Depende sa tinuturo niya. Okay. So, kung babalikan yung cash, balikan natin yung cash. So, makikita mo sa transaction. Buksan natin yung green screen, Mary Ann. Yung makikita mo sa transaction. Okay, paano? Okay, ulit na naman. So, makikita natin doon sa ano natin. Ayan, ito na po yun. So, makikita mo sa FX. Yan. Asa malabo eh. Ayan na po yung kung makikita mo yung cash flow ang ipopokus natin. Yan lang. Cash flow yung ipopokus natin. Kasi hindi na masyado makita yung mga FX eh. O, diba? So, may cash po yan. O, yung may FX lang yan. May minus, may increase at decrease. Depende sa sitwasyon din. Sa transaction ni Hayate. Cash flow po to, cash flow lang. Ha? Gets nyo? Yun lang. Okay, 30 minutes pa tayo makikita natin yung mga na-effects niya. Kasi cash flow muna tayo, guys. Lang. Kailangan niya sa ano natin, sa cash natin, kung makikita mo yan. So, gusto magpakita natin yung cash natin. Wait lang ha. Kailangan matama mo yung total of cash natin is deduct 1,100. Kasi pag deduct, parenthesis po yun. So, wait lang ha. Ayan po yan na. Kailangan yung cash nyo is deduct 1,100. Yun lang. Alam, may tama mo yan kasi paghihiwal-hiwalay mo pa yung ano eh, yung operating activities, investment activities, at investing activities, at yung financing activities. Hiwalay-hiwalay po yan. Hindi mo pwede pagsamahin yan. Kasi ang accounting is maselang po yan. Pag nare-record, hindi po din babuin. Kaya ganun. Sige, start na tayo. Tanggalin natin yung background. Okay na tayo. Cash and AP. Jack Corden. Ano ba yung AP? Alam ko ang AP, Araling Panlipunan. Hindi papaliwanag natin ano pa ibig sabihin ng operating activities.
Pero yung pagdaan ng AP, parang hindi ko naman alam yan eh. Wait lang. Okay, maglista tayo ng accounting of operating activities. So, accounting of operating activities. Bakit operating? Kasi, ano mangyayari? Pag operating, nag-ooperate sila ng business. Kaya siya na natawag ng operating activities. Like example, nakapagbayad kayo ng renta doon sa renta doon. Advertisement, nakapagbayad na kasi nagkakaroon siya ng operating activities. Tapos nakapag-paid ka ng utang ng accounts payable. Tapos nun, nag-collect siya from customer yung salary mo. Yung tinatawag doon yung service revenue. Yan ang tinatawag ng operating activities. Gets niya? Nala. Paano? O inahin natin si collection from customer. Service revenue po yan ha. So, collection, alam yung pinag-aralan niyo sa accounting professor niyo. So, collection from customer. Ano yun? Pag collection from customer, ibig sabihin, pero pag pinag-ipunan niyo yung mga kinikita niyo sa business, yung income niyo. Yan ang tinatawag na collection from customer. Gets niya? So, from customer. Magkano yun? Kung makikita mo sa background ng journal entries, so service revenue yan is, let's say, mga 5,600. Yun yun. Tapos yung rendered service, ibig sabihin yung magsasweldo ka pa lang pero hindi pa yung tumatanggap. So, ang tawag na accounts receivable. So, rendered service po na. Magkano yun? Dapat nasa unahan din yung mga income bago mo na-expense kasi ganun kasi ang format yung pagsusulat natin. So, magkano yun? Nasa 2,550. Pag nag-total ka ng ganito, unang tayo sa Merian, pag tinotal mo yung 5,600, doon mismo sa 2,550. Pag inad mo, ang total yun, dito ka sa gilid para mas makikita nila. Gets niya? So, magkano? Ang total niya, CBBD, nasa 8,150. Plus lang naman di ba? Wala tayo pa problema dito. Ilang. So, 8,150. Ilang. Purungin natin parang ang pangit tignan. So, 8,150. Gets niya? Ilang. Pero yung mga expense nyo, kailangan yung pinaka-total ng expense nyo, magpapantay dito sa pinaka-total ng yung income natin. Gets niya? Ganun lang. Kasi ganun ang pag-format niyang pagsusulat natin. Sunod doon, bukod ba doon, yung ano natin, yung mga expense natin, yung ginastos natin, yung pagrerenta, magbabayad ng utang natin, yung advertisement expense, telephone expense. Kasi ang mangyayari yung cash nyo, nagdi-decrease kaya kasi ginastos mo na yung pera mo. Gets niya? So, unahin na natin yung paid, accounts payable. So, paid, ilang bang paid? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ang dami. Bakit paid? Kasi bayad na. Ang mangyayari sa cash niya, ginastos mo na. So, paid, accounts payable. Kasi yung pinag-utangan mo yung pinag-utangan niyo yung office supplies niyo kasi umutang ka. Sa mangyayari, binayad mo yung utang mo sa office supplies mo. Ang mangyayari, nakapagbayad ka ng cash. So, paid AP. So, accounts payable yun. Tapos, magkano yun? Nasa, ano na siya? Nasa 1,000. Parang pangit tingnan. Dito tayo. Medyo nakakalito. Urungin natin yan dito sa ano. So, paid accounts payable. Dito. So, 1,600. Okay? Dito tayo sa expenses natin. May nagsulat. Mastering ko daw yung cash flow. Mamaya. So, paid rent, tsaka paid television, hindi ko na isa-isa na.
Television tuloy, nagkamali ako. Television, tapos advertisement, tapos yung electricity o electric expense. So, pag tinota mo lahat yung paid rent, magkano yun? 2,500. Tapos yung telephone expense. Telephone expense is 450. Tapos sa advertisement expense is 750. Patay ba? Advertisement is 700. 750. Parang hindi naman pantay. So, 450. Tapos, yung electricity ay yung nasa 850. 850. Pampantay natin dito. Kailangan iguhit niyo yung underline kasi para makapagpantay na. Okay na. Ito na lahat ng mga expenses. Yun lang. Ito na lahat natin yung mga expenses. Magkano? 1 view, sumunod ka. 429. Hindi na ako magpupuso ng mga accounting, parang wala na yata nanonood. Basic accounting lang po tayo guys ha. So ang gagawin, ipag-add niyo yung mga expenses. Lahat yan ha. Kaya po may deduct. Hindi ko yung i-deduct kasi baka mangyari na, nakakalito. So ang total niya will be 6,750. Okay na tayo. So pinaka-total niyan is dito tayo. So 6,750. Deduct ha? Kasi pag expense deduct po yan. Gets niya? O so pag pinainis mo to, isipin niya, mas malaki ang bayad kasi dito. So, ang magiging total niya will be yung sa operating activities natin is 1,400 pesos sila. So total ng operating activities natin. Gets niya? Kailangan may tama mo yung natin. May tama natin yung total ng cash natin. Kailangan deduct 1,100. Pag hindi, malaking problema yan. So, aralin mo mabuti yung mga pagkakamali nyo. Okay? So, sunod doon, wala tayong investing activities. So, wala. So, kailangan magnilalagay, hindi pwede mawala yun sa acting of investing. So, investing activities. So, wala nakalagay, di ba? Parang pangit tignan. Kurungin natin. Ang pangit tignan eh. So, wala. Hindi na ito nililista. Wala kasi amok na nakikita, di ba? Ay, hindi kasi ako nagtuturo ng columns locks kasi P6 po yan, kaya pasensya na Anita. Pasensya na kayo kasi hindi ako nagtuturo ng P6. Pero nagtuturo din ako math, pero hindi ako nagtuturo ng P6. Okay, paano? So, dito muna tayo sa acquisition of financing activities. Usapang pera kasi ang financing. Ano yun? So, yung kanina, yung beginner's capital, magkakasama yung sa financial activity at yung withdrawal. Kasi usapang pera kasi yung natin sa financing, di ba? So let's say yung pinag-ipunan na kasi financing naman talaga, di ba? Yung nag-ipon ka ng investment mo tapos mababawas ang pera mo, so financing ng tawag doon, di ba? So, dito muna tayo sa acquisition of financing activities. Kasi marami. Ano yun? Dito tayo. So, Hayate, Capital's beginning. Di ba wala? Hindi natin nililista. So, kailangan nililista ito para makita naman. Hayate
Hayate Capital beginning. O di ba wala? Wala dito yan o wala. So, peso sign is wala. Wala. Tapos yung withdrawal ni Hayate. Ang withdrawal natin ni Hayate is 2,500. So, pag tinotal nyo is 2,500 deduct. O diba, pag minus nyo, kasi hindi naman makita, dito, focus natin dito, sa magiging total natin ng inflow natin, ang tawag doon, net inflow ni cash flow sa istasyon ni Hayate Servicing. So, ang tumama niya is deduct 1,100. Yun lang. So, okay na tayo. So, ito na po yung magiging natin, statement of cash flow natin. So, halos tumama na po yung total ng cash natin. Kaya gano'n. Ma'am, bakit nga napaka-explain? Minus lang naman eh. Ano mas malaki yung 2.5, di ba? So, sa mathematics kasi, kapag malaki ang number, magiging negative. Pag sa accounting, mas malaki ang amount kasi dito. Pag malaki ang amount, magdi-deduct lang siya kasi parenthesis po siya. So, minus lang po yan. So, 2,500 minus 1,400, hindi 1,100 yan. Pero, ang mas malaki is 2,500. Yung sa financing activities, kaya nagdi-deduct siya. So, deduct 1,100. Yun lang. So, halos tumama na lahat yung mga total amount ng kay cash. Kaya gano'n. Yan. Engineer Ray, hello po. Hindi usapang math yan. Accounting lang po yan, kaya hindi kayo related. Kaya paka-explain, Engineer Ray, bakit naging ganito? Kasi hindi ka naman familiar kasi accounting lang po ito. Kung may background po kayo sa accounting engineer, hindi, joke lang naman. Yun lang. So, ito ba yung statement of cash flow natin? Yun lang. Sige, paka-screenshot na lang. Yun lang. So, sunod doon, so, tapos na tayo sa cash flow. Natatapos na ako eh. So, sunod doon yung post-closing trial balance. Kaya lang, mas uunahin natin yung post-closing journal entries. Importante kasi yan. Kasi babalik ta rin lang naman, yun lang naman, di ba? Nanonood yan, kasi Engineer Reke. Accounting lang po to. Sige, screenshot nyo ng 30 seconds para makababura na to. Okay, yun na, screenshot niya. Ito yung total na cash natin is deduct 1,100. Deduct kasi may parenthesis sila. Wala na ba? Wala na yata kausap dito. Okay, 30 seconds sa buburahin ko na to. So, dito na tayo sa post-closing journal entries. Malapit na ako matapos kasi mag-i-live na ako mamaya. Okay? So, baka sa susunod mag-aaral ko pa yung adjusting entries. Titignan ko lang kung kaya. Asset method tsaka expense method po tayo sa susunod kung kaya. Okay. So, dito muna tayo sa Hayate Servicing Post-Closing Journal Entries. May date po yan. So, Hayate Servicing ulit. Hayate Servicing Post-Closing Journal Entries. Entries kasi marami, hindi naman pwede entry lang. Kasi plural yan, marami yan eh. Oh, yan. Okay, paano? Yung date niya, kunwari July 2025. Kunwari lang naman Pag pagkakamali, buburahin mo na lang. Kunwari lang tuta. So, paano? Ganun, explain yan. Ganon na pag-explain. So, explain ko sa inyo yung mga
Statement of income. So, papakita ko ni sa background na. Wait lang. Ano yun? Hindi kita maintindihan. Ayan, wait lang. Saan na ba yung statement of income? O, di ba nakikita niya parang ganyan? Ito na yun. Kasi pag post-closing, ang focus kasi sa post-closing ay kinukuha nila yung nominal account. Ano ba yung nominal account pinagsasabi nyo? Ano yun? So, pag sinesh mo sa Google, di ba yung T-account ng expense tsaka income? So, BSA labas. O, BSA labas daw. Labas. O, labas na, labas. Ayan na, BSA labas. O, BSA labas. Wala kasi nanonood eh. Sino ba to? Si Juice. Juice, di ko mababasa yung username mo. Pakitawag na lang yung kaklase niya para may tutunan tayo sa outing. Libre lang naman po to ha. Makabasic lang naman. So, ano yon? Kung titignan natin yung yung expense. T-account ng expense. Or expenses. T-account yan ah. DRCR. Gets niya? DRCR. Tapos yung, natin, income natin. Or service revenue. So, gawin natin income. T-account ng income. Kailangan malaman natin yung normal balance niya. Okay. So, ano ba yung T-account ng expense? So, T-account, ano ba yung normal balance for the expense? Kaya, search natin. Wala. So, ito yung natin, expense natin. Ang normal balance ng expense is debit. Ito yan, plus yun. Ito yung credit. Tapos yung income natin is nasa credit kasi ang normal balance ng income. Credit. Ito yan. Tandaan nyo, ang tawag lang dyan, nominal accounts po yan. Gets nyo? Nominal accounts. Nominal accounts. Pag permanent, palagi ginagamit yung katulad ng assets, liabilities, and capital, or equity. Yan ang tinatawag yung permanent account. Ito, nominal account, kasi bibira lang lumalabas to. Ang tawag dyan, nominal accounts. Kasi post-closing po tayo isa. Yun lang. Nominal accounts yan, tawag dyan. Di ba? Well, explain ko sa inyo. Pag post-closing journal entries, ang mangyayari, imbis na ganito, magbabalik ta rin yung mga journal entries. Imbis na income nasa credit, yung income mo nasa debit kasi binaliktad mo lang. Yun lang, babalik ta rin naman. Walang kahirap-hirap. Yun lang naman. Example. Ano example natin? So, kunwari, yung service revenue, nasa credit po yan. So, mangyayari yung cash mo, kunwari, 2,000 yan. So, credit yung cash, tapos service revenue, nasa credit is nasa 2,000. Pag binaliktad mo yan, kunwari lang po to kasi post-closing po tayo. Kasi ang service revenue natin, hindi mag-i-mistulang siyang income summary. Kunwari lang ha, kunwari lang naman. So, palitan natin. Gawin natin yung natin. Let's say, service revenue, hindi naman pwede pagbaliktarin yung expense. Kunwari lang ha. So, kunwari, let's say mga rent expense. Kunwari lang naman na rent expense. So, ito po yung original na journal entries. Papasok po yan. Ang mangyayari pag sa post-closing, magkakabaliktad lang po siya. Ang mangyayari, di ba service revenue na may credit, magiging debit kasi binaliktad mo. Para ka nag-switch. So, po ka ng tawag doon na, yun lang. So, service revenue ay mag-imisto lang siyang income summary. Income summary natin ng service revenue, kunwari lang ha, income summary natin is 2,000, babalik ta rin lang naman, walang kahirap-hirap, tapos yung expense mo nasa credit. Kunwari lang naman ha, ganun lang mo. Ganun lang kasimple. Yan, ayan na natawag ng post-closing journal entries. Kasi babalik ta rin lang naman yan. From this, ito yung original na journal entries, original, at nagiging na siya, post-closing. Kasi binaliktad mo. Yun lang. Gets niya? Yun lang yun. Gets niya?
Sige, screenshot niyo gusto niyo para mamalaman yung mga skills niyo. Kantuarin lang naman, di ba? Nominal ang cost ang pinag-cost natin. Pag kinukuha tayo ng post-closing, kasi nominal accounts po yung mga yan, yung expense tsaka income. Yun lang. Sa totoo lang kasi, ito po yung magiging original na natin account natin. Pag binaliktad mo, nag-switch siya, pabalik ka rin mo na. Yun lang. Yun lang yun. Sige, maglista na tayo dyan sa post-closing. Sige, screenshot nyo ng mga 20 seconds. Wala na akong turtle pen. Yun lang. Tawag dyan, income summary. Ina-shortcut ko lang. Pero sa totoong boy, pag nagsusulat kayo doon sa, sa columnar, hindi ka pwede magsulat ng mga shortcut, bawal yun. Pagkagalita kayo ng teacher nyo. Kaya sa chichikan nila yung mga sulat nyo, para malaman kung tama yung pagkasulat nyo. Hindi, kasi pag mali, talagang walang points yan, kaya ganun. Okay na ba? So, buburahin ko na to? Yun lang. So, dito na tayo sa post-closing dyan na entries. Babaliktad lang naman. Ano yun? Ito yung kopya. Yun lang. So, income summary natin guys. 3 viewers, manood po kayo. Income summary natin, makikita mo sa yung statement of income ni Hayate. Ito yun. Income summary natin. Ganun lang yan. Income summary, ang total ng income summary, papasok lang siya. So, is 10,850. Ganun lang. Debit po to, debit kasi nagkakabaliktad ah. Debit po yan, debit. Ang papasok lang yung credit, papasok lang siya. So, ang magiging papasok natin, yung expense, dapat sana yung pag-original, ang expense natin, nasa debit, na yun, nasa credit na. Kasi binaliktad mo na kasi post-closing nga eh. Ganun, pag post-closing, babalik ka rin mo na. Switch lang naman. So, salaries expense. Tapos, at advertisement expense. Advertisement yan ah. Medyo tamad lang ako magsulat. Tapos, rent expense. Rent expense, telephone expense, at yung electric expense. Or electricity expense. Kasi pag, sabi nga nila, kapag nananatili yung telephone expense saka electric expense, hindi nananatili, yan ang tinatawag kasi, pag pinagsama mo, yung telephone expense saka electric expense, yan ang tinatawag na, pag pinagsama mo, utility expense ang tawag na. Pwede naman, kung papayos teacher na pinagsama yung amount. Kasi yung telephone tsaka electricity, yung utility expense ang tawag doon. Gets niya? Pwede naman. Ipapayos ko. Yung sa akin, pinaghiwalay ko na para makikita yung amount, di ba? Okay na tayo. Parang malabo na yung tataltapin ko. Okay na tayo. Baya na. Tabo eh. Yan. So, paano? Yan, itotal natin yung natang expense. Ay, hindi pwede. Ilista lang. Yun lang. Wala namang magaganap ng plus-minus lang. Yun lang. I-record lang naman. So, yung salary expense natin, total nun is, yung amount niya is 850. Yan. Tapos, ang advertisement expense natin is 750. Tapos, nun yung rent expense ang napakalaki is 2,500. Ang mahal talaga magpaupa pero sa totoo lang, ang mahal pa nga magpaupa. Tapos yung telephone expense is 450. At pinakalas is electric expense is 600. Yun lang. O diba? Ganun lang yun. O diba? Napakadali. Hindi po yung balance po yan. Just this. So, dyan ang entries ang tawag dyan. Ang magbabalance po dyan yung post-closing trials, malalaman natin yan mamaya. So, pakikopya na lang yung ano. Mamaya na natin ibabalance yan. Incomes, ano mo tayo, dyan, post-closing dyan na interest po tayo. Record lang naman po ito. So, mamaya, yung mga trial balance ng post-closing, malalaman natin yan. Kasi ang dinadagdagan yung capital's ending daw ni Hayate.
At tatanggalin natin yung mga expense at yung income kasi tinapos mo na, nag-post closing ka na, tapos ka na, di ba? Okay, sige, paka-screenshot yung gusto niya. Gusto niya yung lecture. Kung gusto niya ng copy, screenshot niyo na lang kaysa magsulat kayo. Yun lang. So, okay na tayo. Debit. Kasi ang totoo lang naman ang service revenue, nasa credit yan. Kaya binaliktad ko kasi nasa debit yan. Kasi ang totoo lang sa expense, nasa debit yan, pero pinaliktad ko, nasa credit. Yun lang, mabalik na rin yan. Yun lang. Hindi pa yung balance, ito pa i-record din. Sige, paki-screenshot niya na 30 seconds. Okay, ang sunod doon, matatapos na ba ako? Double check natin matipid. XYY, thank you sa pag-send ng badge. Ano yung ha? Alam mo to? Accounting lang po to, accounting lang po to. Hindi niya na kasi maintindihan ni Sarah related. Pero yung reverse, hindi ko po alam, hindi namin pinag-aralan yan. Ulitin ko pag closing journal entries. Nominal accounts ang tawag doon na. Kasi ang totoo lang kasi, pag T-account, pag sinulat mo yung expense, ang normal balance ng T-account ng expense is nasa debit. Tapos yung T-account ng income, ang normal balance ng income is nasa credit. Pero sa totoong bay, pag binaliktad mo, ito na po yung maging format niya. Kasi post-closing po tayo guys. Yun lang. Sa totoo lang po kasi, dapat yung expense ay nasa debit. Kaya binaliktad ko kasi post-closing nga naman. Tapos yung ano natin, yung service revenue nasa credit ko yan. Eh, binaliktad din, naka-hindi. Kabalitan lang naman, switch lang naman. Palitan ng position, di ba? Gets nyo? Okay na tayo sa last na lang tama para matapos na makapag-end live na ko. Okay, post-closing trial balance po tayo. Andiyan ka ba si Juice? Ay, private account. Okay na. So, burahin na natin to. Hindi ko na to ayanin. Paulit-ulit yung magbura. Okay, Hayate Servicing. Ito na. From the moment of truth. Okay. Game na. Matatapos na ako. Wala akong reversing kasi pag reversing pinag-uusapan, babalik ta rin yung mga pinagsimulan niyo yung mga transaction, yung sa journal entries, babalik ta rin nyo. Di ba yung original ng journal entries, ipapalit mo siya, nire-reverse mo tapos kailangan balance siya kasi ang problema natin sa accounting cycle is walang katapusan. Hindi natin alam kung kailan tayo titigil, tsaka tayo nagsastop ng accounting cycle. Kapag beginning business, tsaka ka lang nagsastop ng accounting cycle. Ganun yun. Ganun yan. Okay, Hayate Service City. Ano yun? Post closing trial balance. Ayan na. Ayan yung pinagtupad ni ano pangalan ito? Si Juice. Trial balance na nga. Pero natanggal na natin yung expense tsaka yung expense tsaka yung service revenue kasi nag-post closing na nga po ko. So ang maging record niya yung asset tsaka yung liabilities tsaka yung capitals ending inililista natin para malaman kung magbabalance din ng debit and credit. Ano lang. Paano yun? Paturo. So asset po tayo is cash. So cash, office supplies, tapos, service, office supplies, accounts, receivable, kasi asset naman sa accounts receivable, di ba? Asset kasi. Wala ba? Yan lang. Tapos, meron ba? Accounts payable. At syempre, yung Hayate's capital ending. Yun ang kukunin natin. Tapos na tayo sa capital, beginning capital. Hayate capital
ending. Okay? So, teka lang ha. Mahirap yung sulat niya yung username. Ang hirap basahin. Ito na, for the moment of truth. Lagay natin ang date natin, kunwari, July 2025. Kunwari lang to ha. If I wrong, huwag kayo mag-judge kasi kunwari lang po to. Kasi, sa totoo lang kasi, kung nagsisimula ka ng transaction, yan yung ilalagay natin sa date natin. Okay? Kunwari lang naman ha. So, debit credit po tayo para, pangit ha. Uruhin natin. So, debit credit, DRCR. Okay. So, natin yung Hayate. Pangit. Ayan na. From the moment of truth. 21 viewers, manood po kayo ah. Mamaya natin babasahin natin yan. Hayates capital ending po nang kukunin natin. Wala tayong problema kasi ang focus natin, makuha natin yung asset tsaka yung liabilities. Pabayaan natin yung yung expense tsaka income kasi nakapag-close na tayo kasi sarado na. Gets niya? Anong gagawin? DRCR ah. Ang cash natin, di ba yung normal balance ng cash is nasa debit? Kaso nakadeduct siya. So, malalaman natin yung explanation. So, deduct 1,100 pesos. Deduct. Debit yan ah. Tapos, yung office supplies natin is 3,000. 600. Tapos, ang AR natin is 2,000. Ano yan? Tapos, ang office supplies. Hindi pantay yung sulat ko eh. Tapos yung accounts receivable is 27. So, 2,700. Tapos, accounts payable. Ang accounts payable nasa credit ah. Hindi nasa debit. Dapat aralin yung mabuti mga basic accounting bago kayo mag-CD. Sige. Okay, accounts payable nasa credit is 2,000. Dito. Yan. Bakit? Yan. Tapos na yung Hayates capital ending. Yan ang kukunin natin. So, tinotal ko na yan sa changes in owner's equity. So, 3,200. Nasa credit pa rin yan ha. Okay, kayo na bahala magbala. Sige, balasan nyo. Debit credit po tayo. Sige, total. O, kasi magsusob dito. Yan lang. Deduct po yan kasi minus po yan. Sige, total. Basahin yung mga comments ha. Dami nagjo-join. Wala na. Hindi, wala na rin. Okay. So, para pala naman magbabalance tayo dito. So, para matapos na. Hindi ko alam yung reverse kasi hindi na namin pinag-aralan yan. Wala na ba? Okay, yung total na po ng debit natin. Okay, so 3,600 plus 2,700. Basic math ha. Kapag nagmamadali, pwede calculator. So, ang balance niya will be the 6,300 minus 1,100. Eh di ang balance natin ay nasa 5,200. Okay, ito parang pasok to. So, yan, parang balance na nga.
napalas na. So, thanks na God. Natapos na rin. Okay na tayo ah. Parang late na natin sulat eh. Ganun lang. Yan. Basic math na naman 6 plus 3. 6 plus 7, 31. 6,300 minus 1,100. Ganun lang. Sige, pakikopya na lang at mag-end live na ako. Ganun lang. Sana oras na ba guys? Tignan natin. 1 hour and 21 minutes. Yun lang. Ang galing ni Diyos! Ang galing! Sino ba nakakalam sa reversing? Paki-type. Sige, paki-comment down below. Paano pa pag-reversing? Hindi namin pinag-aralan niya. Wala akong alam sa reversing eh. Ayun lang. So, nabalis na siya. Paano ba mag-reversing? Turuan niyo ako. Hindi namin din naabutan niya kasi nag-per-share po kami nakaka-counting. Hindi namin pinag-aralan yung reversing. Paano ba yung reversing? Nasa number 10 po yung step ah. Kasi pagkatapos balik na naman, baliktad na naman ang ano niyan, yung journal entries, magre-reverse na naman. Paano ba yun? Hindi ko alam eh. Kaya halos na kompleto ko na lahat yung accounting cycle lang, pero yung reversing hindi ko po alam. Paano ba yun? Search ko nga sa Google. Okay, sa susunod na lang yung adjusting entry, tuturo ko sa inyo yung mga asset method at asset method tsaka expense method ah. Yun lang. Galing talaga ni Diyos. Alam na alam. Oh, sakit na katawan ko. Paano tayo reversing? Kapag hindi, pag di ko na kaya, mag-end na ako. Reversing. Entries. Paano ba yun? Hindi ko rin alam eh. Ay, Diyos ko, hindi ko alam. Mabusisi talagang reversing mo. Wala, di ko na kaya. Mahirap. Papanorin ko to sa YouTube yung mga natutunan doon. Kasi, so, ano po yan? Ang post-closing trial balance po tayo. So, basic accounting po tayo. Blueberry cheesecake. Basic accounting po tayo. So, tinapos ko na po yung post-closing trial balance hanggang number 9 po yung number step natin. Nasa siyam na po yung step ng accounting cycle. So, ito yung pinakahangganan dito. Pero yung ano natin, reversing, hindi ko pa pinag-aralan niya. So, wala akong alam sa post-reversing. Post-closing trial balance yung pinakahangganan natin kasi pinag-aralan naman nung nag-college ako. Pero yung reversing, kung ako tatanungin, hindi namin alam ang reversing namin. Kaya ayaw ko magkamali. Yung screenshot niya, pwede niyo i-post yan. Ha? Ipopost ko po yun sa YouTube channel ko. So, paki-follow up niyo si yan. Pasensya na kayo kasi hindi ako makapag-ano kasi marami nang nag-join. Yan lang. Ito pa, mali. Yan. Ito, paki-follow up na lang po kay MJF Accounting Video Lecture. So, 2 subscribers pa pala. Kaya bago-bago pala yan. O, sige. Okay, Blue Jerry. Ay, ABN ka pala si Blue Jerry. Ito, pakipunta kayo doon sa YouTube channel ko. Okay? Paki-subscribe na lang. Yan lang. ABMU, I am in this to the but napanood kita next time and the advance. Kasi okay lang naman. So palapakan natin si Blueberry cheesecake. ABN ka pala, ABN. Pag-aralin natin mabuti yung reversing, kaya lang matrabaho lang siya kasi uulit-ulitin lang naman parang nagsacycle ka, parang magbabalik-baliktad yung mga amount. Lang. Tatanungin ko sa picture ko. BS Accountancy lang po hanggang second year lang Blueberry cheesecake. Hanggang second year lang po ako sa kursong BS Accountancy. Ay, palang hirap eh. Ang hirap pala mag-balance kaya ganun. Okay, so ako po ay mag-live na. Ako magpapahinga. So ipopost ko na po sa YouTube.
I'm sure na marami ko yung nagtutunan. Sana man lang. So, see you on the next accounting live streaming tutorial ha. Hindi ko alam kung kailan eh. So, yun lang. Sana man lang may natutunan kayo doon sa ano. Kaya kasakatin na muna ko kasi puyat eh. So, magandang gabi at mag-aral na mabuti. Bye-bye! Next time na lang! Bye-bye po! Thank you! Maraming salamat sa panonood! Thank you! Blueberry cheesecake, pwede ka na mag-out kasi matatapos na ako. Hanap ka na ng iba. Ilang. Bye-bye. Bye-bye sa inyo. Ilang. Tapos na live streaming tutorial. Wala na eh. Tapos na eh. Tinamad na ako sa reversing kasi hindi ko naman alam. Hindi ko alam eh. Yan ang pinaganggang namin. Sa halos lahat talaga na i-kompleto ko na yung accounting side. From identified and transaction hanggang post-closing. Reversing wala pa. Hindi namin alam yan. So, yan lang. At ako po ay magpapahinga. So, next time na lang. Bye-bye! Magandang hapon po sa inyo lahat. Yun lang. Magpapahinga ulit. Next time na lang. Bye-bye! Yun lang. Nalapot na kayo sa iba. Bye-bye! Maraming salamat sa inyo sa panonood.